11:30 nga ng tanghali, nag-open na nga kami ng store. Then may umakyat nga dito, nagtanong nga kung pwede na daw umorder o pwede na nga silang kumain. Kakilala nga sila ni Erica kasi umorder sila ng mga itinitinda nga niya sa online. Itong store nga yung pick up location nga nila. Chicken pastil at mang inasal nga yung binili nga nila. Natutuwa nga ako kasi talagang naubos at nasimot nga nila yung pagkain. Pasensya na kung pati iyon ikinukwento ko o pinapakita ko nga sa inyo. Kasi bilang may-ari nga nung kinain nga nila na walang natira at walang ang nasayang na pagkain. Ang sarap talaga sa piling pagkaganon. Then bago nga ako natulog nga nung nakaraang gabi, nag-audit nga muna ako ng mga ginagamit ko kung ano ba yung mga kulang na at kailangan ko ng bilhin. Naubos na nga yung pita na ginagamit ko sa shawarma kaya bago nga ako natulog, madaling araw na yon, mga siguro mga alas 3 na ng umaga. Nag-leave na lang ako ng message sa supplier nga na o-order nga ako ng pita. Yun nga ngayong umaga nga na to, i-deliver din nila. Sabi ko nga buti na nga lang nga din at hindi nga natagalan kasi ilan na lang na yung natira kong pita. Mga ilang araw ko na nga lang nga ginagamit yung 50 pieces na pita kasi mabenta rin talaga yung shawarma. Then nagkaroon na nga ako ng chance na makapag-unboxing ng mga parcel na dumating nga ngayong umaga. Ini-open ko na nga siya isa-isa. Mostly talaga nang ino-order ko online, mga gamit talaga sa kusina kasi nga nakukulangan nga kami. Lalo na nga kapag sabay-sabay na nga nagluluto, nag-aagawan pa nga si Jinea at saka si Geraldine. Kaya kailangan talaga namin na may pasobra. So yun nga, meron pa nga akong ibang mga inaasahan ng mga darating pa na mga parcel. Kasi kung ano man yung isinasuggest nga nila Geraldine at ni Jinea, kung ano man yung pangangailangan nga dito sa kusina, talagang binibili ko na nga para hindi na nga sila mahirapan. Then sinabihan ko na rin nga sila Geraldine na palitan na rin yung mantika na ginagamit nga namin sa deep fryer. Maitim na rin kasi yung mantika at saka pangit na rin kasi talaga siya pag ipiprito nga sa mga kung ano man yung ipiprito nga namin. Alas 3 nga ng hapon, kumain nga kami. So hindi nga namin alam kung tanghalian ba to o merienda o hapunan na ba. Kasi ako talaga sa umaga kasi pagkagising ko magkakape lang ako, then kakain nga ng tinapay. Pagkatapos nga nun, subo-subo na lang din ang pagkain kung ano man yung makakain dito sa kusina. Then ito na nga yung sinusundan nga niya kung anong oras man namin maisipan nga kumain ng kanin sa hapon. Minsan kasi sa alas 5 na kami nakain, panghapunan na ngayon. Napaaga nga ngayon kasi nga sabay-sabay din kasi talaga kaming mga nagutom. Pagkatapos nga nito, ang kain na ulit namin mga alas 9 or alas 10 nga ng gabi. Nung nakaraan nga, sinabihan ko nga si Jinea na dalhin nga niya yung glue na ginagamit nga namin sa pag-eyelashes. Kasi nga sobrang tagal ko na talaga gusto magpa-eyelashes. Wala lang din kasi talaga akong time na magpalagay. At dahil nga nandito na nga si Jinea at sa hapon nga mayroong time na maluwag nga kami dito sa store. Kaya nakapagpa-lashes na nga ako. Habang nilalagyan nga niya ako, merong nga umakyat nga dito. At sabi nga ni Geraldine, siya na nga muna ang bahala. Si Geraldine, oh. Tingin na tayo dun. Sabi sa vlog. Mahirap. Tama mo yun ha, hindi ko nakita yun. Pag yun, hindi na nakita. Meron din nga ako mga nabasa sa comment section tungkol nga dito sa daanan nga ng pagkain nga para namin. Para nga makarating nga sa customer. Sinuggest na rin talaga nila Geraldine na sliding na nga yung ilagay nga namin dito. Kasi nga nakaka-istorbo talaga siya. Yun nga lang kasi meron kasi kaming tray na ipinapatong. Kapag sliding nga siya, hindi na nga mailalagay yung tray. Pero ginagawa na rin naman talaga namin ng paraan nga to kung ano nga yung gagawin namin. Maliit lang din kasi yung patungan kaya mahirap din nga kung lalagyan nga ng sliding nga sa gitna. Sismisan sila ang dalawa. Oh. Anong latest? Gagawa sila ng nachos. At saka fries. Nachos yan eh. And then Rising. Diba? Nag-change na kami ng oil. Mga alas 5:30 nga ng hapon, yung mga umakyat nga dito, mga family nga sila, kasama nila yung mga anak nila. Dito na nga sa store namin sila nagsipagkain nga ng dinner kasi marami nga mapagpipilian sa menu. Kung meron nga mga pangbata katulad nga ng fried chicken. 125 pesos nga lang yung order nga noon. Meron pa nga siyang 2 java rice. Yung umorder nga nito, tinatanong nga niya ako kung pwede nga lang ng isang rice. Sabi ko kasi nakakombo kasi yan. Kasi bata nga lang nga din yung kakain, baka daw hindi maubos. Pero hindi niya na rin naman pinatanggal yun. Sila na nga lang nga daw mag-asawa ang kakain. Pagka hindi nga na kayang ubusin ng mga anak nga nila. Mabenta rin nga yung chicken inasal nga namin kasi 130 pesos lang din siya. 2 cup na nga siya ng java rice. Plus meron pa nga siyang kasamang drinks. Dahil nga may Coffee Bee kami na drinks, marami nga yung customer na nagtatanong kung ano ba yung pwedeng gawin nga doon. Lalo na nga kapag burger nga yung ino-order nga nila. So yun, ang ginagawa ko nga doon, inaalis ko yung drinks tapos nag-a-add na lang ako ng price. Okay naman yun sa customer yung ganung setup nga ng combo ko. Kasi simulat sa pool naman kasi talaga yun na talaga yung itinitinda
paninda ko. Kaya nasa customer na lang din talaga kung gusto nilang palitan ng milk tea or hindi. Mga alas 9:30 naman ng gabi, nagkaroon na nga kami ng time para nga mag-dinner. Tinapos na nga muna namin yung mga huling order bago nga kami pumunta nga dito sa mesa para kumain. Tinanong ko nga si Geraldine pati nga si Jinea kung ano nga yung gusto nga nilang ulam. Sabi nga nila Senyor Pedro daw. Sabi ko nga sa kanila mag-half grilled chicken biryani nga kami. Yun nga lang kasi mga tinatamad silang mag-ihaw. Kaya napunta na nga kami sa Senyor Pedro na ulam. Pagkatapos nga namin kumain, maya-maya na nga ulit yung pasok nga ng tao dito. Ganitong oras na rin kasi talaga yung busy time nga namin. Tinatawag nga namin tong huge wave. Kapag ganito nga kadami nga yung customer, hindi na nga nila ako pinapapasok dito sa kusina kasi kayang-kaya na raw nilang dalawa. Minsan nga pinagtatabuyan pa nga ako nilang dalawa, kayang-kaya na raw kasi. Pagkatapos nga nilang magluto, saka na nga yan sila sisilip dito sa labas. Day na po siya. Brother Louie. Ano yung gagawin ko? Sunod. Ito yung bagong post ng mga ano ngayon, mga kabataan. Sabay ganun. Mga kabataan. Sabi bakit ikaw katandaan na. Ito yung tatlo na ayan. Hello. Pasko na po sa amin. Uy, hindi tagot na yun na. Kasama ka nga sa Tambayers, mga tambayan nila to eh. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!